So, magandang tanghali mga kapigmate. So, may katanungan na naman si Sir User. Napakasipag nito magtanong. Tapos yung mga tanong niya talaga mga kapigmate, yung mga problema talaga, yung mga normal na problema ng mga baguhan na nag-aalaga ng baboy. So, ito mga kapigmate, basahin nyo na lang tanong niya. So, ulitin ko rin, basahin ko rin para sa inyo. Sir, tanong ko lang po kung may posibilidad pa ba mabuhay pa ibang pito sa loob ng 27 days na before maiay may lumabas kasi na isang pitos, putos nakalagay, matutuloy po ba kaya yung ibang pitos sa loob? So ganun mga kapigmate, itong katanungan ni Sir, sa sinabi niya may lumabas na pitos, isa lang ibig sabihin niya mga kapigmate, abortion na po yun. May lumabas dyan na isa or dalawa or tatlo, kahit ilang pa yan mga kapigmate, abortion na po yun. So wala na po mabubuhay na bigsat yan yung inahin nyo or yung dumalaga nyo na kinastahan. Tapos sinabi nyo, after 27 days, may lumabas na pitus. So, wala na pong pag-asang may mabuhay pa mga biik sa tiyan ng inay niya. Kasi, pumutok na po yung parang sabihin natin, yung parang bahay biik ng ano noon. Pumutok na po yon. Kaya, lumabas na po yung pitus kasi nag-abortion na po yung mga kapigmate. Sa ganun sitwasyon mga kapigmate, wala na pong pag-asang magtuloy-tuloy yung pagbubuntis ng baboy noon. Ang kailangan nyo na lang pong gawin noon, ito yung i-share ko sa inyo mga kapigmate. Ito naman yung diskarte ko sa ganun pag nagka-abortion yung alaga kong inahin. So, ang una kong ginagawa dyan mga kapigmate, so first day pa lang na makita kong ganun may abortion purgahin ko na agad yung inahin. Tapos, pagkatapos ng purga ko, sabayan ko ng antibiotic. Ang antibiotic mga kapigmate na ginagamit ko, at kalimitang laging available dito kasi binibigay lang to ng Department of Agriculture sa akin ay yung Terramycin LA. So sa Terramycin LA mga kapigmate, ang ini-inject ko sa Terramycin LA 1 ml per 10 kg 10 kilo na baboy. So sabihin natin na halimbawa ang baboy nyo ay nasa 150 kilos, 15 ml. So yun lang. Kunwari 200 kilos, 20 ml. So, ganun mga kapigmate. Ganun ako mag-inject ng antibiotic. Sa pag-inject ng antibiotic mga kapigmate, ang trabaho nun, kaya ako nasabing kailangan injectan ng antibiotic para hindi na po sabi natin, para gumaling agad yung matres ng inahin. So, hindi siya magka-infection or hindi lumala yung sugat sa matres niya, para gumaling agad siya. Pag naagapan nyo yung mga kapigmate, once na naglandi agad siya, kasi sa mga ganyan, based sa aking experience mga kapigmate, yung nagkaroon ako ng inahin na nag-abortion, ay pagka-purga ko tas inject ng antibiotic, mga after 1 week lang, so naglandi ulit. Yun, pinaiay ko na, nabuntis naman mga kapigmate. So yun, ganun lang, agapay nyo lang. Kasi pag hindi nyo ginamot yan, hindi kayo nag-inject ng antibiotic sa inay nyo, nagka-abortion, so pag naglandi yan, baka hindi siya mabuntis. Kasi ang baboy mga kapigmate, pag may diferensya, or may diferensya yung matres mga kapigmate, hindi po nabubuntis talaga yan, lalo na may mga infeksyon. Kaya mas maganda, agapan nyo na. So, mabalik tayo sa tanong ni Sir, kung nabubuhay po ba talaga. Sir, wag ka na pong umasa, tanggapin mo na lang po na wala na po yung pinagbubuntis ng inahin nyo. So, move na po tayo, purgahin nyo, tapos inject ng antibiotic sa inahin. Pagkatapos nun, i-condition ang inahin. So, sa unang araw mga kapigmate, pag nagka-abortion yung inahin nyo, huwag nyo papakainin ng marami. Hanggat maaari, kung kaya nyo bawasan yung pakain para hindi siya mawala ng gana. Kasi yung pagka-abortion yung mga kapigmate, yung pag-abortion ng inahin ay stress po yun. Kaya nag-abortion siya. So ang gagawin nyo lang noon, hanggat maaari, konti lang yung sabihin natin yung kalahati nyo na normal na pakain, bawasan nyo ng kalahati. Sabihin natin, pakain nyo sa magapon 2 kilo, gawin nyo lang 1 kilo para hindi lang siya mawala ng gana. Tapos kinabukasan yung balik nyo na sa normal na pagkain. Ang mahalaga lang nun mga kapigmate, makondisyon nyo yung inahin nyo para hindi naman sayang yung araw nyo sa paghihintay kung kailan ulit maglalandi yung inahin nyo. So sa ganung sitwasyon, kunwari sa abortion mga kapigmate, ang the best kong pinapakain dyan, yung mataas sa nutrient mga kapigmate, yung kagaya ng mga grower feeds yun. The best yun para sa mga gusto nyong mapalandi agad yung baboy nyo. Mas maganda mag pure feeds kayo. Wag muna puro darak, puro taup mais, mga ipa, mga pollard, wag muna, i-pure nyo muna. So yun lang mga kapigmate, sana nasagot ko tong katanungan ni Sir User. Salamat po, maraming salamat.